one of the biggest stories recently about the ICI had to do with the resignation of Mayor Magalong. Nagkaroon sila ng sagutan ni Paras Press Officer Claire Castro. Pero related ito sa binabanggit ninyo, no? Do you think the ICI is better off without Mayor Magalong? Oo naman. Kasi skewed yung investigation niya eh. Yung maraming factors, no? Unang-una, na nababalita, and in fact nasa open sources, na isa si Magalong na tinutulak na bilang part ng Transition Council na papalit in case i-oust si President Marcos. So there is a group that is actively calling out for that, and part si dun sa ipinapasok nila sa Transition Council. Tapos yung personality niya maliwanag siya na maka-Duterte siya. Maka-Bongo siya, maka-Duterte siya. Based dun sa mga na-expose ko early on about the same issue, ang mabibigat na mga kaso about mga scam sa infrastructure, yung mga maka-Duterte, yung mga Duterte, no? People. So, andyan na si Bongo, andyan na si Pulong. And yun na nga, meron siyang sinusubukan ko yung yung integrity niya. Kasi talagang nag-confide siya sa akin about that track netting issue. Talagang sinabi niya yung mga mga research niya, investigation niya. I was waiting for him to open with that. Na alam mo hanggang ngayon, ilang beses ko na china-challenge, sabihin mo kung sino yung nasa likod ng track netting kasi nangyari yun sa lugar mo eh. Di ba? Sino ba raw? Base sa kwento sa inyo. Well, hayaan ko na lang muna siya magsabi, no? Para talagang sa kanya manggaling. Pero may sinulat ngayon sa Verifile, si Mr. Antonio Montalban. So more or less, ando doon yung picture. Pero yun yung challenge. Kung gusto mo kasi independent commission hindi ka pwedeng maging independent kung maka-Duterte ka. At ang pinakang test nito, sana sinabi mo na kahit maka-Duterte ka, sinabi mo yung mga personalities na yon na from the Duterte camp. Di ba? Ganun lang kasimple yon. Then, ang isang deal breaker, final deal breaker, is yung kaso niya mismo, ay yung kontrata niya ng Baguio mismo under him with the Discayas. By their own report, may kakulangan pero nabayaran nila doon pala may problema na tayo. Ang daming red flags doon. 'Di ba? He has dealt with the Discayas na ito na yung focal point nung corruption scandal ngayon. And yet, meron pala siyang dealings with them. Tapos sinabi niya na cleaner niya Inabsuelto niya kagad. Hindi, maayos yung teka muna, clean up your house first. Ganun. Okay. Nabanggit nyo kanina yung sina Bongo, no? And I think you mentioned this in previous reports. Dahil bago na yung ombudsman, nakaupo na itong si Boying Remulla. Yeah. What are you going to do? Kasi in a previous conversation of ours, previous interview, nabanggit nyo po, no? Meron kayong case against Senator Bongo when it comes to infrastructure projects, diba? Conflict of interest. When are you going to file that case before the Office of the Ombudsman? Next week po, Tuesday, pa-file ko ito. Kompleto na to. Plunder ang case dito. Pag tinignan nyo yung textbook definition o yung legal definition ng plunder, pasok na pasok siya kasi yung pamilya niya nagbenepisyo. Pamilya meaning first degree of consanguinity. So, hindi niya pwedeng sabihin na hindi, wala naman akong pakialam sa negosyo ng tatay ko at kapatid mo. You cannot say that kasi precisely the law defined it na hindi mo pwedeng sabihin wala kang kinalaman kasi pamilya kayo first degree. Di ba? Parang kagaya ni sinasabi ni Marcoleta na yung asawa niya, independent director nung one of the companies ng insurance, sinabi niya, wala naman akong kinalaman doon, asawa ko yun.
ano yan, nakita mo, kung hindi ka handa, parang, o nga naman, no? Pero hindi. Alam natin na magkadugtong ang bitukan yan. And that's how the law defined it. So ito, to cite lang yung ginawa nung kay Bongo. Dito, yung issue nila Diskaya, hinahanap natin kung sino yung politikong nasa likod. Di ba? Ng mga proponent. Ito, tatay na at saka kapatid nung special assistant to the president, ang nag-award nung total bali nito lahat is 7 billion pesos. So hindi yan chump change, di ba? Malaki yan. Pero ang pinakamalaki is yung kay Pulong, yung 51 billion na allocation ng flood control projects dun sa distrito niya. 51 billion. Hindi ba dapat yung pinakamalalaki ang uunahin natin? Yung 51 billion ni Pulong at yung 36 billion dun sa rock netting. Doon makikita natin kung saan talaga ang punot dulo nito. Yun. Dito kay Pulong, ano pong balak ninyo? Kasi ang pinag-uusapan dyan, di ba, meron daw 51 billion allocation sa kanyang distrito noong panahon ng kanyang tatay, ng presidente si Digong, hindi po ba? Pero are you saying na kinulimbat yung 51 billion? Ito, yun ang challenge dito. Subukan mo maghanap ng, alam mo yung absorptive capacity na sinasabi ni Senator Lacson. Paano mo isisiksik ang 51 billion pesos na project sa isang distrito? Flood control, grabe. Siguro dapat may water detention, ano na yan, compartments na dyan sa lugar na yan, hindi na dapat nagbabaha. Hindi mo kaya yon. Just by the sheer numbers, ano talaga yon, malabo yon. Pero dapat yun yung unang chine-check. Pero ba't walang nag-check? Yun din yung ano ko rito sa ICI. O ano ba, hindi nyo ba kaya? Wala ba tayong wala bang nakuhang balls dyan sa ICI? Para dalhin doon. Speaking yun, di ba? And prove us wrong. Kasi ito, maliwanag yung mga dokumento Sa GAA, sa DBM, talagang sila yon. O bakit hindi ini-inspect? O nung pinapunta si Mayor Magalong doon, saan siya pumunta? Hindi naman siya pumunta sa Davao City. Dinala niya doon sa Davao Occidental. Makita mong is either natatakot o pinoproteksyonan. Kaya yun yung panawagan ko dito sa ICI. Kung talagang independent kayo, unahin nyo yung pinakang malalaki. Kasi doon natin makikita. And pag titingnan natin, itong si Yusek Bernardo, saan ba ito nanggaling? Sino nag-recommend sa kanya? Ang nag-promote sa kanya dyan, si Bongo. Di ba? Tao nila yan. Tapos, ito na ngayon. Yan yung naging point man sa lahat ng infrastructure projects from that time up to now. So, dapat ganun, chronological yung investigasyon dyan.